Sa nakaraan habang natutulog ang mga anak ay natatakot si Hohenheim sa pagiging immortal dahil nakikita niyang lumalaki ang mga anak pero siya ay mananatili sa habang panahon. Kaya kinabukasan ay tumawag ng maniniyot si Trisha para magkaroon sila ng family picture habang hindi pa daw kulubot si Trisha. Dahil dito ay naisip ni Hohenheim na tumanda at mamatay kasama ng kanyang pamilya. Inayos niya ang swing at nahulog na nakita ni Trisha. Kinabukasan bago umalis ay ayaw makita ni Hohenheim ang mga anak dahil may iyak daw siya. Pero nandoon na ang dalawa subalit pinilit niyang magpakatatag saka umalis. At ngayon ay tinitignan niya ang family picture nila. Sa North Briggs ay nagsagawa ng investigasyon ang mga tauhan ni Olivier sa tunnel. Subalit natatakot na ang kabayo kaya naghanda ang lahat pero napatay kaagad ng isang halimaw ang marami sa mga sundalo kaya tumakbo ang isa pero napakabilis nito na pinatay siya. Habang nagpapanggap na walang alam ay nag-iingat din si Olivier sa kanyang sagot dahil nakadepende dito ang kanyang buhay. Nang dumating ang balita tungkol sa team na ipinadala sa tunnel, nagpanggap ang Elric Brothers na bihag sila upang hindi maghinala ang mga taga-Central. Nalaman ni Olivier na isang kabayo lang ang nakabalikdala ang isang naputol na kamay. At di na rin mapakinabangan ng kabayo dahil sa takot kaya sinabi ni Raven na sarahan na nila ang tunnel. Inakala ni Lieutenant General Raven na kumampi na sa kanya si Major General Olivier kaya sinakyan lang ito ng magkapatid. Tutol man ang tauhan pero sumunod pa rin si Olivier kaya dinala nila doon si Sloth at bumalik ito sa tunnel para magpatuloy sa paghuhukay saka pinag-utos ni Raven na simentuhan na nila ang butas. Pinag-aaralan nila Marco ang research pero kailangan nila si Scar dahil nakasulat sa Ishbalan ang mahahalagang mga parte. Ang di nila alam ay nakita na sila ng militar mabuti ay tinapos sila ng dumating na Scar. Pero pagdating ay pinag-utos na lumipat na sila ng hideout. Nagsimula ang pagsemento sa butas sa Briggs Fortress. Kaya nagpasalamat si Raven sa kooperasyon ni Olivier nang bigla siyang tinusok nito at tuluyang tinapos saka ibinaon sa semento dahil kasama pala siya sa sesementuhin. Si Miles naman ay ginawang busy sa daldalan si Kimberly habang nililibing nila si Raven. Pero nang sinabi ni Miles na nawawala si Raven ay di naapektuhan si Kimberly dahil ang Führer daw mismo ang nag-utos sa kanya na magpatuloy kahit may mangyari kay Raven. Napag-alaman na meron pang sikretong lagusan sa tunnel na ginawa ng Full Metal. Saka nakarating kila Ed ang balita na pinatay na ang Lieutenant General. Tapos dumating si Kimberly para kausapin sila. Pero kasama pa nito si Winry na walang malay sa nangyayari. At nang hawakan nito ni Kimberly ay nag-alala ang dalawa. Dumating ang mga bata ni Kimberly na pinag-alala nila Miles. Si Winry naman ay nagsimula sa pag-ayos ng automail ni Ed upang maging angkop ito sa klima doon. At nang kinausap ni Kimberly si Winry ay sinabi ni Ed na wag itong magtiwala. Biglang naalala ni Ed ang sinabi ni Hawkeye tungkol sa kanilang dalawa ni Winry kaya bigla siyang nahiya sa dalaga. Pagkatapos ng modification ay naginhawaan ang bida. Saka lumabas si Buccaneer suot ang mas maangas na automail na kinagiliwan ni Winry. Tapos sinapok siya ng bakulaw nang malaman na ang magandang babae ay kanyang automail mechanic. Pag-alis ni Winry ay tila nagbabala si Kimberly na wag siyang kikilos ng masama kung ayaw niyang masaktan ang dalaga. Samantala di pa rin pinakakawalan si Al. Pumasok sa tunnel sila Buccaneer at matapang na sinabing pag di sila nakabalik sa isang araw ay takpan na ang butas. At pagpasok sa tunnel ay kaagad silang naglakbay. Samantala kausap ni Roy ang isang informant tungkol sa nangyayari sa North Briggs. At nalaman na isa itong tauhan ng Armstrong family. Nakita nila Buccaneer ang bangkay ng unang team. Saka nakita ang mga survivor pero natatakot sila sa liwanag dahil magpapakita daw ang halimaw pag nakasindi ito. Lumapit na nga ang halimaw pero di muna sila sinaktan. Gabi na nang maibigay ni Hawkeye ang mahalagang dokumento para sa Führer nang maramdaman niya ang kakaiba kay Selim. Pag-alis ni Riza ay napagtanto niyang may kakaiba kay Selim nang bigla siyang kausapin nito kaya sobrang kaba ang naramdaman ni Hawkeye. Saka lumabas ang mga galamay nito saka nagpakilala si Selim na siya si Pride, ang unang homunculus. Kumapit ang mga mapanganib na galamay nito sa katawan ng dalaga at sinugatan pa siya upang ipaalala na isa siyang hostage. Sinabi ni Kimberly ang mga misyon na hanapin sila Scar at Marco. Saka gumawa ng bloody crest sa Briggs na ayaw ng bida pero wala siyang magawa. Nagtaka si Ed kung ba't pumapayag siya sa nais ng mga homunculus. Sagot ni Kimberly na binigyan kasi siya ng kapangyarihan ng mga ito. At para pumayag si Ed ay pinakita sa kanya ang Philosopher's Stone pero nais munang kausapin ng bida sila Winry. Sinabi ng bida na isang bihag si Winry doon upang siguruhing susunod siya sa utos ng Führer na mass murder sa Briggs. Nalungkot si Winry nang malaman na isang pabigat lang siya. Nais daw pumayag ni Ed pero
pero nang magkatitigan ng kapatid ay nagkaintindihan sila. Sumakay sila sa kotse para hanapin si Scar. Pero sumakay din si Winry upang maayos niya kaagad ang automail ni Ed pag nagkaproblema. Pag-uwi ni Riza ay nanghina siya dahil sa encounter kay Selim. Saka tumawag si Colonel pero di niya masabi ang natuklasan dahil alam niyang nagbabantay sa kanya si Selim. Nakarating na sila sa pinagtataguan ni Scar pero magiging mahirap ang paghahanap dahil sa dami ng gusali. Nais bantayan ng dalawang tauhan ni Kimberly sila Ed at Al. Kaya niloko nila ang mga ito at tumakbo para makatakas sila. Saka sila naghanap sa itaas pero napagod ang dalawa dahil napakalaki ng lugar. Nang biglang dumating si Mai Chang dahil crush niya si Al. Si Ed naman ay nais nang magpaturo ng alchemistry pero naisip pa ng bata na pinag-aagawan siya ng Elric Brothers. Subalit nagselos ito dahil nasa loob pala ng armor si Winry. Di nila nakilala si Marco dahil sa ginawa ni Scar sa kanyang mukha, at di rin nila maalala si Mr. Yoki na nasira ang buhay dahil sa Elric Brothers. Noon ay isang malupit na manager ng mga coal miner si Mr. Yoki dahil binabawasan niya ang sahod ng mga manero. At nang dumating si Ed ay binili nito ang minahan ng uling sa kanya gamit ang maraming ginto. Ngunit nalaman niyang mga bato lang pala ito pero wala na sa kanya ang titulo kaya inupakan siya ng mga dating empleyado. Mula noon ay naghirap na si Loco kaya lagi siyang napapalayas. At isang araw ay nagnakaw siya pero sa bahay pa ng Armstrong family kaya binato siya ng piano at mula noon ay naging wanted. Kaya naman isinumpa niyang ipaghihiganti sa Elric Brothers ang nangyari. Nalaman ni Kimberly na nawawala si Winry kaya hahanapin daw ito ni Major Miles pero may kutob na si Kimberly sa nangyayari. Nahanap na si Scar ng dalawang bata ni Kimberly. Kaya nag-transform ang dalawang kamera na isang baboy at isang palaka. Sinabi ni Ed na kailangan niyang matutunan ang Eastern Alchemy. Hawak daw ni Marco ang sikreto ng Eastern Alchemy pero kailangan nila ng tulong ni Scar upang maintindihan ito. Nang marinig nila ang pagsabog ay nagpas siyang magtungo ang Elric Brothers. Kasalukuyang kalaban ni Scar ang dalawa na pinagtitira siya ng mga tinik at dinuraan siya ng mga plema. Nagpatuloy ang mga ito hanggang sa tamaan si Scar ng tinik at mahuli ng laway. Nang dumating sila Ed at Al ay inakala ng mga ito na tutulungan sila pero sila ang inatake ng magkapatid. Kaya pinagtitira ng laway si Ed at nakipagsuntukan kay Taba. Tapos ngumiti ng parang manyak at tinamaan sa mukha ang pangit dahil sa gaan ng automail ng bida. Pero nakabangon ito dahil nabawasan ang lakas kaya tinamaan siya ng laway. Kaya sumugod siya at lumusot sa kaginawa niyang tubig ang plema na nagyelo dahil malamig tapos tinulak si Al para dumikit sa bakal ang engot. Ang isa naman ay inuto lang ni Ed at saka binatukan ang Loco. Subalit si Scar naman ang makakalaban nila. Sumugod ang dalawa at sinalag ni Scar si Ed na hindi niya na naman mawasak dahil sa bagong automail. Kaya ang lupa ang winasak nito at tatamaan si Ed pero sumigaw si Winry kaya na-distract at nasuntok si Scar kaya nahuli siya ni Al. Dumating na rin ang grupo nila Miles. Lumapit si Winry kahit pinipigilan nila. Saka tinanong kung ba't nito pinatay ang kanyang mga magulang. Pero handa daw pagbayaran ni Scar ang kanyang kasalanan. Nang magkaroon na naman ng pagsabog na ipinagtaka ni Kimberly. Lagpas na ang isang araw kaya inisip nila Buccaneer na nasurhan na sila ng pinto. Pero nang katukin ay nagbukas ito dahil nasira daw ang relo ng bantay. Agad na nag-report si Buccaneer kay Armstrong. Saka nagpasalamat siya dahil hindi nito tinakpan ang lagusan. Kalaunan ay dumating ang isang opisyal na nais silang magpaliwanag. Samantala patuloy ang pagsabog saka lumabas si Ed at sinisi si Kimberly dahil nakuha ni Scar si Winry. Pero nang aatake ito ay pinigilan ni Ed dahil madadamay daw si Winry. Si Scar ay umatake sa gusali saka tumakas. Tapos pinigilan si Kimberly dahil pwedeng gumuho ang gusali. Binati ni Miles ang galing umakting ni Ed. Sa flashback ay nagsisi si Scar sa pagpatay sa Rockbells kaya nais niyang patayin siya ni Winry pero tinulungan pa siya nito. Subalit nais pa rin daw bugbugin ni Ed si Scar. Saka tinanong ni Scar kung ba't kakampi ng Amestris si Miles. Giit nitong idol niya kasi si Major General Armstrong. Lumabas si Marco at sinabing kailangan nila si Scar para malaman ang sikreto ng research ng kapatid nito. Kaya naisip ni Miles na magtago muna sila sa Briggs. Tutol si Ed na kailangan pa nila ng tulong ni Scar, kaya pinaliwanag ni Miles na para ito sa kapakanan ng buong Amestris. At nangako naman si Scar na makikipag-cooperate pero ipinapapatay ni Miles ang dalawang kamera na ipinagtanggol ni Al. Tanggap na daw ng dalawa ang kamatayan pero pinaliwanag ni Al na
na kailangan nilang maibalik ang tunay na katawan upang makabalik sa kanilang pamilya. Kaya pinakita ni Al na wala siyang katawan para mapapayag ang mga ito. Napansin ng tauhan na may paparating na blizzard. Naisip ni Mr. Yoki na dumaan sa underground dahil isang minahanang lugar kaya tinignan nila sa mapa ang tunnel. At binigay ni Miles ang sulat para pag may nakitang sundalo sila Scar ay ipapakita nila ito, pero problema nila kung paano palalabasin na nawawala si Winry. Kaya naisip ni Winry na palabasin nilang nakidnap siya ni Scar, kaya nag-alala sila Ed at Al. Ang mga kamera ay natatakot dahil papatayin daw ni Kimberly ang mga pumapalpak sa misyon. Kaya naging kakampi na rin nila ang dalawa. Bago kumilos ay pinatanggal ang mga earrings ni Winry para iwas frostbite, saka binigay muna ito kay Ed. Tapos dito na nag-acting ang bida. Sa present ay naglalakbay na sila Winry sa tunnel, hanggang makarating sila sa silid kung saan nakita ni Mr. Yoki ang mapa ng tunnel. Saka umaasa ang mga kamera na may pag-asa pang maibalik sila sa normal gamit ang research paper. Nagdadalawang isip na si Mei Chang na sabihin sa Emperor ng Qing ang sikreto ng Philosopher's Stone dahil kailangang mag-alay ng buhay ng tao. Giit ni Miles na pinatawag sa Central si Olivier, kaya nasakop na rin ng Central ang Briggs Fortress, kaya nanganganib pala sila Winry na patungo doon. Kaya nais ni Ed na salubungin ang blizzard para habulin sila Winry, pero si Al ang nagtungo dahil isa lang siyang armor, pero hindi pa rin ito naging madali nang bigla niyang makita ang kanyang katawan sa di malamang dahilan. Samantala binibilang ng Father of the Homunculus ang mga maaari niyang gawing sacrifice. Alam pala ng higher-ups na may kinalaman si Olivier sa pagkawala ni Raven. Samantala nakasalubong ni Olivier si Roy sa Central, kaya sinubukan itong yayain ng date ni Mustang. Pagpasok ni Olivier ay tinanong ito agad ni Bradley tungkol kay Lieutenant General Raven. Dahil matalino si Olivier ay sinabi niyang pinatay niya si Raven dahil mas magagamit daw siya ng Führer sa mga plano nito. Binigay naman sa kanya kaagad ang posisyon, pero nais ng Führer na pamahalaan ng iba niyang tauhan ang Briggs. Pinagmamasdan nila Buccaneer ang mga bagong pinuno ng Briggs, pero loyal lang kay Olivier ang mga sundalo dito. Naupo si Roy sa harapan ni Riza, pero bawal silang mag-usap tungkol sa trabaho, kaya nagbibigay sila ng mga code sa isa't isa. Pagkatapos ay sinubukan ni Roy na tuklasin ang nais sabihin ni Hawkeye, kaya nalaman niyang isang homunculus din si Selim Bradley, saka sinunog ang papel para walang ebidensya. Sa nakaraan ay kinausap ng Monster in the Flask ang isang alipin. Giit nitong sa kanya nang galing ang dugo para sa experiment, kaya nabuo ang Monster in the Flask. Noon ay wala pang pangalan ng lalaki dahil isa siyang alipin, kaya ang halimaw ang nagbigay sa kanya ng pangalan na Van Hohenheim. Tapos inalok siya nito ng kalayaan, kaya naintriga si Hohenheim. At nagpakilala ang halimaw na siya ay si Homunculus. Kaya nang lumipas ang mga taon ay naging malaya si Hohenheim at naging isang alchemist. Nagpasalamat siya sa Homunculus dahil guminhawa ang buhay. Ngunit dito na nakiusap ang Homunculus na nais na nitong makatakas sa bote. Kinausap ni Homunculus ang hari at sinabing kaya niya itong gawing immortal. Sinunod ng hari ang instruction ni Homunculus, kaya nagpahukay ito ng bilog na kunwari ay para sa irigasyon. Pero sa mga nasabing lokasyon ay pinagpapatay ang mga tao para sa sakripisyo hanggang sa makumpleto ang transmutation circle. Kaya pagsapit ng gabi ay nagpatuloy sa ritual ang hari ayon sa instruction ni Homunculus para maging isa itong immortal. Subalit namatay ang lahat, pati na ang hari, dahil niloko lang sila ni Homunculus dahil sila pala ang nasa sentro ng transmutation circle, kaya lumabas ang malaking mata at naging alay ang lahat ng tao sa kaharian ng Xerxes. Kinabukasan ay nagising si Hohenheim, pero patay na ang lahat ng tao sa bansa. Saka nakita niya ang kanyang kamukha, at napag-alaman na ito pala si Homunculus na kinopya ang kanyang katawan. Nagbayad naman daw si Homunculus dahil ginawa rin niyang immortal si Hohenheim sa pamamagitan ng kaluluwa ng lahat ng mamamayan ng Xerxes. Nagising si Hohenheim na nakita nila Izumi sa tren. Ngunit habang naglalakad ay nanghina si Izumi dahil sa kanyang sakit. Alam ni Hohenheim na ito ang kapalit ng human transmutation, kaya sinabi ni Izumi na kinuha ang ilan sa kanyang organs. Nang bigla itong tinusok ni Hohenheim, kaya sinuntok ng asawa nito. Pero naging maayos ang pakiramdam ni Izumi, pero nawawala pa rin daw ang ilan sa mga organs niya. Giit ni Hohenheim na isa siyang Philosopher's Stone sa human form. Napagod na si Winry sa paglalakbay. Nang makakita sila ng mga lumang dinamita doon, nagplano naman sila Miles na patayin sila Kim
Kimberly. Ayaw pumatay ni Ed kaya pinaliwanag ni Miles na mapanganib kung di nila papatayin ang mga ito. Samantala nakita na rin nila Winry ang exit at nakita na maganda na ang panahon kaya agad na nagpatuloy sa paglalakbay. Tapos narinig nila si Al na nakabaon sa snow dahil nag-shortcut siya kahit malakas ang blizzard para sabihin na nasakop na ng Central ang Briggs Fortress kaya kailangan nilang maghanap ng ibang pagtataguan. Kaya naisip ni Scar na magtungo sa Azbek Village na malapit doon. Para di makahalata si Kimberly ay gumawa si Ed ng isang decoy ni Alphonse. Ngunit napansin nilang nakakahalata na si Kimberly kaya patungo ito sa tunnel. Agad na pumosisyon ang mga tauhan ni Miles para sa assassination. Saka nagtungo si Ed pero alam na pala ni Kimberly na meron silang sniper. Kaya gumawa ito ng usok saka inatake si Ed ng dalawang kamera na isang lion at isang gorilla. Nakita ni Kimberly ang mga bakas patungo sa tunnel. Si Ed naman ay nasakal dahil wala siyang makita. Ngunit tinusok ang kamay nito para makatakas saka umatake si gorilla. Di malaman nila Miles ang nangyayari dahil sa usok habang nakikipaglaban si Ed sa loob. Subalit nahulog siya sa ibaba pero sumunod ang mga kamera kaya nagbanta siyang gagamitin ang mga dinamita. Pero gumawa ang bida ng matinding amoy gamit ito at nawalan ng malay ang dalawang matalas ang pang-amoy. Dumating din doon si Kimberly na nagulat sa bilis ni Ed kaya nabitiwan niya ang Philosopher's Stone at nahiwa ang palad nito. Subalit may isa pa palang tinatago si Kimberly na ginamit na nagpasabog sa kinaroroonan nila hanggang sa gumuho. Dahil dito ay natrap ang dalawang kamera ngunit natuhag naman si Ed ng mahabang bakal at bigla ring bumagsak si Al dahil sa nangyari kay Ed. Sa kabila nito ay iniligtas ni Ed ang dalawang kamera. Dahil dito ay tinulungan siya ng dalawa na tanggalin ang nakatuhog na metal sa kanya saka siya nag-focus na sarahan ang sugat gamit ang alchemy. Nakita rin ng dalawa ang Philosopher's Stone at ayaw na nilang kumampi kay Kimberly kaya iniligtas nila ang bida. Nagsimulang pag-aralan nila Dr. Marco ang research paper ng kapatid ni Scar tungkol sa Eastern Alchemy. Nagsalita na muli si Al na kinalas nila upang hindi sila mahirapang dalhin doon. Tapos nagsimula na silang mag-assemble ng armor nang ikinalat ni Mei Chang ang mga research dahil naisip niyang merong pattern dito na nagtulungan silang alamin. Pagkalipas ng ilang oras ay natuklasan nila na tumutukoy ito sa Transmutation Circle. Naisip ni Al na baka meron pang sikreto ang research ng mabahing si Yoki at nabaliktad ang mga papel. Pero dahil dito ay nalaman ni Al na kailangan ilang baliktarin ang mga papel at nakita ang isang bagong Transmutation Circle. Nag-imbestiga si Kimberly sa tunnel at nakita ang isang pinto na pinasok niya at nakita ang mga basura sa paghuhukay ni Sloth. Nandoon din si Pride na nagbabantay na pinaalala ang utos ng father na pumatay ng marami sa Briggs para sa alay dahil malapit nang matapos maghukay si Sloth. Pag-uwi ni Miles ay sinabi niyang napahamak si Ed sa pakikipaglaban kay Kimberly. Nagkakaroon na rin ng gyera sa iba't ibang lugar na kagagawan din ng militar upang makumpleto ang mga alay. Natapos na sa paghuhukay si Sloth kaya naghahanda na ang father. Samantala nagtutulong ang lahat na maisaayos ang bayang ng Lior nang magmakaawa si Hohenheim ng pagkain kay Rose na binigyan naman nito. Saka tinanong ni Hohenheim ang tungkol sa isang simbahan doon. Nagtungo sila sa isang underground at pumasok mag-isa si Van kung saan nakita ang isang riles. Subalit hinabol siya bigla ni Pride at walang kwenta ang kanyang alchemy sa anino dahil nakakalusot ito. Ngunit may limitasyon ang naabot nito kaya hindi niya nasaktan si Hohenheim. Dito ay napagtanto ni Van na isa ito sa mga homunculus. Saka nagbanta si Van na pipigilan niya ang plano ng father of the homunculus. Samantala sa Briggs ay dumating ang napakaraming sundalo ng Drachma kaya mabilis silang naghanda ng mga cannon. Kinasabwat pala ni Kimberly ang Drachma upang matupad ang nais ng father na magkaroon ng patayan saka simula ang digmaan. Dumaanak ang maraming dugo dahil sa gyera ng dalawang bansa. Subalit nagtataka ang pinuno nito dahil naambush lang sila sa katuluyan na rin siyang pinatay. Nagtago muna sa bayan ng mga Ishbala ng grupo ngunit nawawala si Zampano. Tapos may kasama na ito na isang batang Ishbalan. Sunod-sunuran si Hawkeye sa Führer kahit alam niyang isa itong kalaban. Samantala dumating si Zampano kasama ang isang bata pero ito pala ay si Envy ngunit bigla itong natusok ng trap dahil niloko pala siya ni Zampano. Sa muling paghakbang ay tumalsik si Envy dahil puno pala ng trap ang lugar. Tapos natusok naman siya ng mga yelo saka muli na namang tumalsik. Giit ni Marco na isang anti-homunculus ang trap nila. At si Mei Chang pala ang gumagawa nito mula sa malayo. Dahil sa galit ay nag-transform si Envy at inatake sila ng buntot pero nakatakas sila Marco tapos tinira siya sa mukha ng isang kamera at muling natusok ng mga yelo dahil kay Mei Chang. Saka dumating si Scar at pinabagsak ito gamit ang Destruction Alchemy.
Ngunit nakuha nito si Marco at nagbantang wawasakin niya ang mga bahay sa banda roon. Nalaman din ni Marco na ginawa na ring alay ang mga kasamahan niyang scientist, kaya nagalit ito at gumamit ng alchemy sa mukha ng homunculus na labis na nasaktan at naglaho ang nakakatakot na transformation nito saka lumabas ang tunay nitong anyo na isang maliit na halimaw. Pag-uwi ay kinagat pa nito si Mr. Yuki at nagbanta na papatayin ito pero walang pake ang mga kasama at tumalikod din sa kanya si Scar. Kaya nakuha na ito ni Al pero nagbibiro lang sila para maloko si Envy ngunit dinamdam ito ni Mr. Yuki. Tapos kinulong nila sa garapon si Envy at inalag. Ngunit sinabi ni Envy na nadisgrasya daw si Ed. Subalit may tiwala si Al na ligtas ang kuya. Binigay ni Scar ang homunculus upang makauwi na si Mei Chang at mapag-aralan nila ito. At masakit man sa bata na iwan sila ay pumayag na rin ito. Kinabukasan ay agad itong umalis para umuwi. Nakita ni Bido ang mga bata ni Bradley kaya naisip niyang baka makita si Greed pag sumunod siya kaya kumapit sa ilalim ng kotse. Nagagalit si Olivier sa kapatid dahil masyado daw itong malambot kaya sinipa ang tuhod. Saka tinawag siya ni Lieutenant General Gardner habang patungo sa sikretong silid kung nasaan ang nakamamanghang artificial army. Dumating sila Al sa Lior kung nasaan ang ama ngunit di sila nakapag-usap dahil tumutulong si Hohenheim sa construction. Tapos nagpasalamat ang isang matanda sa radyo na inayos nila noon. At nang makita ang nagtutulungan ng mga tao ay nagpas siyang tumulong si Al pati ang mga kamera. Agad na tumulong si Al sa mga nagtatrabaho. Sa wakas ay nakaligo na rin si Winry nang magkwento si Rose tungkol sa naitulong sa kanya ng Elric Brothers. Dahil din sa magkapatid ay unti-unti nang nakakabangon ang Lior. Nakarating si Bido sa isang lugar kung saan natakot siya sa mga nakitang mga katawan saka dumating sila Gardner at Olivier at sinabi ni Gardner na immortal humanoid soldier ang mga ito. Kaya napatakbo si Bido sa takot subalit nakasalubong niya si Greed. Kinwento ni Al na nakita nila ang kamukha ni Hohenheim na magulang ng mga homunculus. Kaya napagtanto ni Hohenheim na tinuturing pa rin siyang ama ni Al. Pero saka na daw siya magkikwento upang marinig din ito ni Ed. Nang mag-withdraw si Gorilla gamit ang account ni Ed ay agad na ipinaalam ito ng bank manager sa Central. Ibinayad ito ni Gory sa may-ari ng inn. Subalit dumating kaagad ang mga sundalo upang hanapin si Ed kaya nagpanggap si Gory na may sakit pero tinutukan pa rin siya ng baril samantala bagsak na ang kasama nila sa labas pati na rin ang isa pa. Subalit meron pang mga dumating kaya ginawa nilang hostage si Ed. Saka pinagbabaril ang bubong para mahulog ang mga yelo saka sila tumakbo at agad na tumakas sakay ng kotse tapos muntik na silang makabangga ng isang truck dahil hinahabol ng mga sundalo. Sa utos ni Ed ay lumiko sila at nagpark tapos hindi na sila nakita ng mga sundalo. Dahil binago pala ni Ed ang anyo ng kotse nila na hindi nagustuhan ni Hinkle saka sila umalis. Nagpahinga sila dahil nakakapagod ng tumakbo. Saka inisip ni Ed kung saan kaya magpupunta si Al dahil kailangan niya itong makausap. Nagkausap na sila Al at Hohenheim sa mga sitwasyon. At sinabing kamukha niya lang ang nasa Central pero isa itong halimaw. Pinakita ni Al ang research at sinabing kailangan nilang wasakin ang tunnel para masira ang transmutation circle ngunit nagbabala ang ama na nagbabantay doon si Pride. Dagdag pa nitong hihintayin pa naman ng mga homunculus ang itinakdang araw kaya may oras pa sila. Subukang tumakas ni Bido ngunit kawawa siya sa bagong Greed. Kaya pinapaalala nito ang pagkakaibigan nila. Subalit pinatay lang ito ni Greed dahil iba daw siya sa nakaraang Greed na nakilala nito pero bahagya niyang naalala ang mga kaibigan noon dahil nagagalit din sa kanya si Ling na nagbantang babawiin ang katawan pag nagkaroon siya ng pagkakataon.